Hi guys! Welcome back sa Daily Driver. A few days ago katatapos lang ng Legend of the 90s and sobrang honored tayo kasi yung i-feature natin today, 5th year niya na nakasama sa Legend of the 90s. So without further ado, si Ray at si Angel, isang Daihatsu charade. Tara, samahan niyo kami. Okay, ako si Ray Medrano. Ito nga pala si Angel, isang 1994 Daihatsu Charade CS model. So, na-acquire ko tong si Angel during nung binata pa ako. Actually, nagko-collect ako ng diecast nun eh. Tapos sabi sa akin ng nanay ko, sa halip na kolekta ka ng kolekta ng mga kotse-kotsihan na yan, ba't di ka mag-ipon para makabili ka ng kotse na kahit second hand lang? So kinausap ko yung kaibigan ko si Cons, isa siyang chief mechanic sa isang service bay na gasoline station. Sabi ko, pre, ito lang yung budget ko, baka pwede mo akong hanapan ng kotse na second hand. May mga daw binibenta, so nag-ocular kami, punta kami doon sa bahay. So ayun na nga, pag-check namin ng kotse, meron siyang twist. Actually, ano pa na siya, medyo malapit na siyang mag-blow by. Ang budget ko na nasa 40k lang. Sabi naman ng kaibigan ko, walang problema yan, kaya nating solusyonan yan. So, nag-gamble din ako kasi actually, nagustuhan ko na rin yung kotse nung nakita ko eh. So, that night, kinuha namin, natawaran ko siya ng 40k kasi during that time, ang presyo ng mga 90s car, parang nasa 80 pataas pa eh. Hanggang sa inuwi na nga namin, pina-check ko muna doon sa kaibigan ko kung ano yung mga pwedeng gawin para maging roadworthy siya. So, nagamit pa naman siya ng ilang months, pero sabi niya, wag mo nang antayin na parang lumaki yung sira, mag-ipon ka na para ma-overhaul na natin yung makina. So, doon siya nag-start hanggang sa naging roadworthy na siya. Tapos, palit-palit na rin ng mga kailangan palitan, konting upgrades din. So yung Daihatsu nakapasok siya sa Pilipinas during the time of late President Corazon Aquino during the early 90s, wherein na-required niya yung mga auto manufacturer sa Pilipinas na maglabas ng model na kung tawagin na econo car or people's car within a certain amount. So dito pumasok yung Daihatsu Charade. Mayroon siyang dalawang variant, yung 2-door at 4-door. And then, dito rin lumabas yung Kia Pride, tsaka yung Fiat Uno. And then, may nagsasabi rin, nakasama rin doon sa, yung Civic na EG, yung naka PH12. So, si Daihatsu, ito, third gen siya, bali ang production nito is from 1977 up to year 2000. So, si Daihatsu, rin siya, partly owned ni Toyota. So, kumbaga madami ring parts na interchangeable. Pwede ka makakuha ng mga Toyota parts. For example, yung carb nito, pwede yung 5K, 4K, 3K. Halos bolt-on lang siya, walang modification. Yung mga ibang model ng Toyota, which is also a Daihatsu, like yung Toyota Avanza, Toyota Wigo, and then Toyota Rush, tsaka yung Race. Lahat sila Daihatsu sa Thailand or sa Malaysia, pero dinadala dito ni Toyota as Toyota. So I think ganun ka-reliable talaga yung Daihatsu kasi hindi naman ilalagay ni Toyota yung kanyang kumbaga yung kanyang brand name kung hindi siya reliable. Ang isa siguro sa memorable experience ko sa pag-charade ay yung time na ma-approve yung entry ko sa Legends of the 90s. Kasi hindi ganun kadali na makapasok. So kailangan mag-send ng picture. Kasi dati, huge fan ako ng Legends of the 90s meet. Nanonood ako dati sa YouTube. So nakita ko parang, wow, parang napaka-prestigious itong, itong car meet na to. Wherein hindi nila disclose yung location,
Tapos hindi ka pwedeng makasali kung hindi ka nila i-approve. So may mga criteria sila. So ako naman, nangarap lang. So trinay ko lang naman, hoping na sana, pero hindi ako maasa. Dahil iba nga yung ano nila doon yung criteria. So awa ng Diyos, nakapasok naman kami. Nakasali ako ng 4 official meet sa mga scheduled meet nila. So isa yun sa mga maganda naming, kumbaga memory na hindi ko makakalimutan sa pagbubuo ng kotse. Kasi sa mga nagbubuo ng kotse, yung isa sa ano natin, parang achievement, yung makasali sa mga ganyang meet na hindi, kumbaga, mahirap makapasok. So nagpapasalamat din ako sa admin dahil nabigyan ako ng chance na ma-represent yung dahil sa raid sa kanilang mga prestigious meet or exclusive meet. So, share ko lang yung mga upgrades na ginawa ko dito, no. Una, nagpa-paint ako. Bali, straight ansal. Almost 10 years na rin siya. So, medyo, na rin, kumbaga sulit na rin yung ginastos. Although, syempre, may mga wear and tear, which is normal naman. Tapos, sa interior, nagpalit ako ng steering wheel na medyo maliit. Tapos nagkabit din ako ng mga gauge. Actually, generic lang naman to. Para sa purpose lang din naman ng pagtotono ng carb. Kasi wala naman siyang tawag dito, RPM or tachometer. Bumili lang ako ng tachometer na budget meal. Tapos yung gauge lang din para sa air fuel mixture. Para pag pag set ng vacuum. Ayun lang naman, yung mga basic. Tapos konting linis. Tapos ang isang dito, yun medyo nagpalit din ako ng upuan. Ito bali galing siya sa Mazda RX-7 na JDM na nagandahan lang ako sa kanya kasi parang makma yung kulay. Tapos ayun. And then sa labas naman, sa wheels, actually madami ako na-try na mugs. Yung nabili ko siya naka-rim. So nagpalit muna ako ng 13s na mugs. Tapos nakapag 15s din ako. Siguro 3 klaseng 15s din yung na-try ko dito. Nag-16 din ako, which is saglit ko lang ginamit kasi sobrang bigat naman. So ngayon, balik ako sa 14. Ito na yung gusto ko. Tsaka mahilig din kasi ako manood nung during nung 90s yung mga WRC. Kaya gusto ko talaga tong ganitong klase ng mugs, which is lang naman siya. Rota Cosmo na pretending to be AOC racing wheels. Ayun. And then dito sa harap naman, nakachamba ako ng 2-slot grill kasi yung stock nito ay 4-slot. Tapos yung original turbo emblem niya sa mga variant na sa abroad kasi may mga turbo version to. And then kabit lang ako fog light, and then ito retractable na mirror. Ayun, tapos pina-upholstery ko lang yung likod. Konti lang naman, yan lang naman yung upgrades niya. Tapos the rest na yung para sa makina. Para at least maging roadworthy naman. So, yun. Okay, so advice ko lang sa mga gusto magbuo ng charade, no? Pinakauna siguro, mag-join kayo sa mga groups. Madami naman mga groups sa Facebook na pwede nila kayong i-assist or madami kayong malalaman doon kung paano talaga yung maintenance niya, yung repair, saan makakuha ng parts, which is sa part naman, meron pa naman sa Banawe kay Ma'am Jen ng Ford Master. So meron pa doon mga NOS, tsaka mga replacement part. At syempre, meron din na mga nagpa-parts out. Pwede rin natin ma-acquire yung mga parts na bibenta nila. So, ayun, madami pa rin naman. At saka, pinakamahalaga, mag-join kayo ng mga groups. So, unang-una, syempre, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng chance na magkaroon ng sasakyan kahit nung time na limited lang yung budget. Tapos, syempre sa family ko, sa pag-intindi nila, sa pagka-hook ko sa pagbuo ng kotse. Ang mahalaga naman kasi dyan, ini-enjoy mo.
enjoy mo kahit medyo talagang yung mga inconvenient kasi gastos or anything or maintenance. Tapos sa kaibigan ko kay Cons, siya yung tumulong sa akin na mahanap tong auto na to. Tapos siya rin yung kumbaga nagme-maintain ito. So every time may mga doon ko siya dinadala kay Cons Auto Works. And then kay Tata Rudy, yung veteranong mekaniko ng Charade. So nasa Cabanatuan na siya ngayon. Dati doon din ako pupunta pag kailangan ko ng mga repairs and maintenance. And kay Doc Ponch, yon, kaibigan ko rin, marunong din siya magtono. So yun yung mga tumutulong sa akin sa pag-maintain itong auto. Sa mga club din na nasalihan ko, unang-una sa Daihatsu Club Philippines, sa G100, sa Charade Clubs, sa Daihatsu Charade Club. Actually madami sila. So lahat maganda sa grupo, magtutulungan para sa isang goal na at least ma-maintain and to keep them running. Yun yung pinaka-the best siguro na sa pagkokotse. Again, ako po si Ray Medrano. Itong aking 1994 Daihatsu Charade, si Angel. At ito po ang aking daily driver.